nakakabwisit, nakakagalit, at nakakahiyang modus sa NAIA. Balikan natin ang ilan sa mga pangyayari na may kinalaman sa Tanimbala para sa compilation ng Tanimbala serye sa NAIA. Yan ang taon nang magsimulang bumalik ang takot sa ilang pasahero na dumadaan sa NAIA. Karamihan ng mga pasahero noong taong iyon ay halos doble ang ginagawang pag-iingat dahil sa nagbabalik Tanimbala modus. Binalot ko na lang doon, saka pagdating dito, ganun din. Saka may nilagyan ka ba rin ng cable tie? Para sure. Kasi sabi nila kasi pag zipper, madali lang butasan. So binalot ko na lang ganito. Nagsimula ang takot ng mga pasahero dahil sa usap-usapang natagpo ang bala sa bag ni Charity Imam na paalis sana papuntang Thailand noong Enero 2024. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Ano sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. 2015 nang unang lumutang ang issue ng Tanimbala sa NAIA at sinabing humihingi daw ng pera ang staff para sila'y palusutin na tinanggi naman ito ng OTS. Noong taong 2024, buwan ng Enero, ay inamin ng OTS na marami pa rin silang nahuhuling pasahero na mayroong bala sa mga bagahe sa NAIA. Pero hindi naman sila kinasuhan at pinayagan pa rin makabiyahe. Nanggagalaiti nga ang isang pamilyang ito noong March 6, 2025. Sa kanilang post sa social media, sinabi nilang muntik na daw silang hindi makasakay matapos silang harangin ng security ng NAIA. May nakita raw kasing anting-anting sa kanilang gamit. Wait lang. Rosary. Rosary. Mukhang hindi. Ginawa niyo sa amin. Teka lang. Sobra ano kayo? Ano? That's too much. Mami. Ma. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa niyo. Yun po ma'am, pasensya. So hindi nga kami. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito ma'am para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na. Di ba naman yan talaga? Kaya ka rin. Panimbala din naman yan. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi niyo ba Sinabi ng mga nagre-reklamo, di ba daw dapat sinita na sila sa x-ray machine pa lang? Bakit daw sila sinita nung nandun na sila sa may boarding gate? Kalaunan, nakasakay din ng eroplano ang nasabing pasahero at nakarating sa kanilang destinasyon. Dahil sa insidente, sinibak ang 3 security officer na sangkot sa kapalpakan noong araw na iyon. Grabe, sobrang dami na nagpo-post about sa paglalagay ng bala sa airport at hindi ko akalain na mararanasan ng tita ko ito. Kadalasan, target nila ang mga senior citizen na. Buti at yung tita ko hindi nagpadala sa gaganapin ng pambubudol, marami daw lumapit sa kanila na tauhan ng NAIA. Budol ang mangyayari talaga. Baka naman, #Ninoy Aquino International Airport. Maayos na ninyo ito. Paano na lang kung walang mga kamag-anak na general o pulis yung taong i-hold nyo? Dahil sa bagay na hindi naman talaga sila ang may gawa. Tapos, nung sinabi ng tita ko na nasa immigration nagwo-work ang anak niya sa US, bigla kayong natiklop. Sasabihin nyo na ayaw nyo mawalan ng trabaho. WTF. Ba't kayo mawawalan ng trabaho kung wala kayong ginagawang masama? Lumang style na yung laglag bala nyo. Wala bang iba? Like granada? Sa kabi-kabilang nangyayaring tanimbalang modus na ito sa NAIA, magtitiwala ka pa ba? Hindi rin natin masisisi ang ibang Pilipino kung mawala na sila ng tiwala sa mga opisyal ng NAIA. Dahil sa mga modus na ito, NAIA, baka naman pwedeng masolusyonan na ito dahil paulit-ulit na lang nangyayari ang bagay na ito. At madalas ang nabibiktima ay mga inosente at nakakabahala pa kahit mga senior citizen
ay nadadawit na dito. My son will ask me who did show you the bullet. That's it. But I'm not the one who shot. Kaya naman, anong masasabi niyo mga kabayan sa modus na ito? At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.